Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Dakilang Ama, sa pagsisimula ng aming paglalakbay ngayong panahon ng Adbyento, sinisindihan namin itong kandila ng pag-asa. Pagkalooban mo kami ng sigasig na umasa. Umasa sa iyong presensya, umasa sa iyong kapayapaan, at umasa sa iyong pangako. Tinatawagan po ng pansin sina Ginoong Renato Gregorio and family upang sindihan ng unang kandila sa korona ng Adbyento. Panalangin na mag-anak sa korona ng Adbyento. Ama naming mapagmahal, naririto ang aming mag-anak na muling nagtatalaga ng aming sarili sa banal mong kalooban at tayunin. Hinihintay namin na may kagalakan ang pagdating ng iyong anak. Sa aming pagsisindi ng kandila sa korona ng Adbyento, buong kapakumbabaan naming inialay sa iyo ang aming mga sarili, panahon at kakayahan upang kami maging mabungang bahagi ng iyong sambayanan dito sa lupa. Basbasan mo ang mga magulang upang kanilang mahubog sa diwa ng banal na pagkatakot sa Diyos ang aming mga mag-anak. Kasihan mo ng iyong pagpapala ang mga kabataan upang sila'y makahatak sa tamang landas. Naway hilumin mo ng iyong anak, ang aming mag-anak at bayan. Mapasa amin nawa ang kapayapaan, kanyang taglay, bunsod sa banal na Espiritu, buong kagalakan namin pinahayag at tinarasal. Halina, Jesus, halina sa aming buhay. Amen. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan
at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, bigyan mo kami ng paninindigang tumahak sa landas ng kabutihan. Sa pagdating ni Kristo, makasalubong nawa kaming may mabubuting gawa, upang kapiling niya sa gawing kanan, kami ay makapisan sa iyong pinaghaharian. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Inilalarawan ni Isaías ang panahon ng Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang pangitain ni Isaías na anak ni Amos tungkol sa Huda at sa Jerusalem. Sa mga huling araw, ang bundok na kinatatayuan ng templo ng Panginoon ay mamumukod sa taas sa lahat ng bundok. Daragsa sa kanya ang lahat ng bansa. Ang maraming taong lalapit sa kanya ay magsasabi ng ganito, "Hali kayo, umahon tayo sa bundok ng Panginoon, sa templo ng Diyos ni Jacob, upang malaman natin ang kanyang mga daan at matuto tayong lumakad sa kanyang mga landas. Sapagkat sa Sion magmumula ang kautusan at sa Jerusalem ang salita ng Panginoon. Siya mamamagitan sa mga bansa at magpapairal ng kapayapaan. Kung magkagayon, gagawin na nilang sudsod ang kanilang mga tabak at karit ang kanilang mga sibat. Wala nang magsasanay sa pakikibaka at mawawala na ang mga digmaan. Halina kayo, sambahayan ni Jacob, at tayo'y lumakad sa liwanag ng Panginoon." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng pong Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng pong Diyos. Ako ay nagaganap sa sabing ganito, sa bahay ng puon ay pumasok tayo. Sama-sama kami matapos sa pitin. Ang pinto ang lungsod nitong Jerusalem. Dito umaahon ang lahat ng angkan, lipin Israel upang manambahan. Ang hangad, ang poon ay pasalamatan, pagkat ito'y utos na dapat gampanan. Doon din naroon ang mga hukuman at trono ng hari hahatol sa tanan. Masaya tayong papasok sa tahanan
sikaping sa puon, yaoy idalangin. Ang nangagmamahal sa'yo'y pagpalain. Pumaya nawa ang banal na bayan, at ang palasyo mo ay maging tiwasan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng buong Diyos. Dahilan sa aking kasama't katuto, sa'yo, Jerusalem, ang sabi ko'y ito. Ang kapayapaan laging sumaiyo, dahilan sa templo ng poong ating Diyos. Ang aking dalangin, umunlad kang lubos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng buong Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, alam ninyong panahon na upang gumising kayo sa pagkakatulog. Ang pagliligtas sa atin ay higit na malapit ngayon kaysa noong tayo'y magsimulang manalig sa Kanya. Namamaalam na ang gabi at malapit nang lumiwanag. Layuan na natin ang lahat ng gawang masama at italaga ang sarili sa paggawa ng mabuti. Mamuhay tayo ng marangal at huwag gugulin ng panahon sa paglalasing at magulong pagsasaya, sa pagpapakasawa sa pitan ng laman at kahalayan, sa alitan at inggitan. Ang Panginoong Hesukristo ang paghariin ninyo sa inyong mga buhay, at huwag paglaanan ang laman upang bigyang kasiyahan ang mga nasa nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang pagdating ng anak ng tao ay matutulad sa pagdating ng baha noong panahon ni Noe. Noon, ang mga tao'y nagsisikain, nagsisiinom at nag-aasawa, hanggang sa araw na pumasok sa daong si Noe. Dumating ang baha nang di nila namamalayan at tinangay silang lahat.
Gayon din ang mangyayari sa pagdating ng Anak ng Tao. Sa panahong iyon, may dalawang lalaking gumagawa sa bukid. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. May dalawang babaeng magkasamang gumigiling. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. Kaya magbantay kayo, sapagkat hindi ninyo alam kung anong araw paririto ang inyong Panginoon. Tandaan ninyo ito, kung alam lamang ng puno ng sambahayan, kung anong oras ng gabi darating ang magnanakaw, siya'y magbabantay at hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kaya maging handa kayong lagi, sapagkat darating ang Anak ng Tao sa oras na di ninyo inaasahan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa unang linggo sa panahon ng pagdating o Adbyento. Sabihin niyo nga po, Adbyento. Kung noong mga nakalipas na linggo, ang nakikita niyong kulay na suot natin, no, at yung sa mga dekorasyon natin o mga palamuti ay kulay green, karaniwang panahon. No? Sabihin niyo nga po, karaniwang panahon. So ngayon po, no, sana napapansin niyo yung pagbabago o pag-iiba ng atin pong ayos sa simbahan para mas na-feel natin na mayroon tayong ipinagdiriwang. At sinasabi nga na ito ang bagong taon sa liturhiya. Meron tayong tinatawag na cycle, no, sa liturhiya ng simbahan. Cycle A, B, at C. Meron ding taon, year 1 at year 2. So tayo po ngayon ay nagbabalik sa year 1, cycle A. Malinaw po ba? Uy. Siyempre, bahagi ito ng ating ginagawa, no, sa simbahan. Dapat alam natin ito, ha? At ngayon, sa inyong harapan, nakikita niyo po ang korona ng Adbyento o Advent wreath. Siyempre, pag sinabing Advent wreath, so hanggang Advent lang. Pagdating ng Christmas season, wala na ito. So pag natanggal na, so may bagong season tayo. So ngayon ay Advent season. At sa loob ng Advent o pagdating, mayroong 4 na linggong paghahanda. And kaya mayroong 4 na kandila, 3 asul o lila sa Tagalog o violet at isang kulay rosas o pink. And hindi po yan kay Lenny, ha? Hindi yan angat buhay, no? Nanalo yung blue. Oh, diba? Hindi ganun yan, ha? Liturhiya po ang atin pong pinagbabasihan sa kulay. So mayroong 3 violet at isang pink. At least, pag nasindihan na yung pink, ibig sabihin talagang papalapit na. No? Isang kandila na lang. Yan. Kaya ngayon, pagtuunan natin ang pagninilay ang unang linggo sa panahon ng Adbyento. Ano ba ang Adbyento? Sabi kanina, pagdating. Meron tayong inihintay, meron tayong inaasahan na dumating. Pero itong darating na ito ay manonorpresa. Nagsabi lang siya na darating siya, pero hindi alam kung kailan ang eksaktong araw. Kaya sana po, no, unti-unti, ha, pansinin natin yung mga magiging takbo ng liturhiya natin. Kasi ngayon, simula ngayong unang linggo ng Adbyento hanggang bago magsimbang gabi. Okay pa ba? Gising pa ba? Yan, kasi wala tayong catechism schedule, wala tayong information eh. So, kunin ko lang yung pagkakataon na ito, no, para mas maintindihan natin, ha. So, simula ngayon hanggang bago magsimbang gabi o December 14, December 15.
ang pinagdiriwang natin, ang maririnig natin sa ating mga pagbasa ay ang kanyang ikalawang pagdating, ang muling pagdating. Malinaw ba? Kaya laging paghahanda. So, ina-anticipate natin ang kanyang muling pagdating. Pagdating ng simbang gabi sa mga liturhiya natin, ang sineselebrate o maririnig natin ay yung kanyang unang pagdating. Naintindihan ba? Kaya babalikan natin yung kwento ng kanyang unang pagdating. Yun yung mga salaysay. Yan. Tatandaan ko kayo, babalikan ko kayo sa simbang gabi pag hindi nyo nakompleto at hindi nyo nabuo ang kwento, ha? Kaya dito muna tayo, no? Ito yung sinasabi na kailangan natin paghandaan. Kasi dumating na yung isa eh. Di ba? Yung nauna, dumating na eh. Isi-celebrate na lang natin. Gugunitain na lang natin. Okay. So dito tayo sa hindi pa natin alam. Sabihin nyo nga ulit, Adbyento. Yan. Ang panahon ng Adbyento, sa linggong ito, napapaalala sa atin ng tatlong bagay. Sa panahon ng Adbyento, sabi sa unang pagbasa sa aklat ni Propeta Isaías, may paanyaya. Sabi niya, halina kayo, umakyat tayo sa bundok ng Sion, doon sa Jerusalem. Halina tayo, doon tayo at matuto. So ang panahon ng Adbyento ay isang paglalakbay. Sabihin niyo nga, paglalakbay. May paglalakbay. Sasama ka ba? Alam mo, ayaw niya naman pala eh. Diba? Isang paanyaya ito. Halika, maglalakbay tayo. Kaya nga may 4 na linggo na paglalakbay. Baka 1 linggo lang, pagod ka na. Wala ka na sa susunod na mga linggo. Paano ka makakarating doon sa Sion, sa Jerusalem? Pag sinabing Jerusalem, no, dahil nga ito ay pangitain, langit. O, yung paanyaya, halina, makyat tayo doon sa langit. Sabi dito, bibitawan nyo na yan. No? Sa pangitain niya, bibitawan na yung mga sibat, bibitawan na yung mga tabak, gagamitin na lang daw itong pambungkal ng lupa. Wala nang maghahanda para sa pakikipagdigma. Kasi puro kapayapaan na ang mangyayari. Ayaw nyo? Ayun yung sumama. Bahala kayo. Iwan kayo, no? Ano ba yung laro dati? Trip to, ano? Yung may ganun, di ba, no? Nasama ka ba? Ano ang dadalin mo? Yung may ganun tayong laro, no? O, out kayo, kala nyo, ha? Okay, so sabihin nyo nga ulit, paglalakbay. Sana po, no? Tandaan nyo kung mga mukha ninyo, ha? 4 na linggo dapat, no? At sana sa susunod na linggo, may maisama pa kayong sasama sa trip natin, ha? Mayroon tayong trip to Soledad. Sige po. Ikalawa, no? Pinapaalala sa atin ng Adbyento na tayo po ay dapat mamulat. Sabihin nyo nga po, mamulat. So yung pagmumulat, yung awakening. So kung sasama ka sa paglalakbay, dapat gising ka. Kaya nga sabi sa ikalawang pagbasa, sa sulat ni Apostol San Pablo, sabi niya dito, panahon na upang gumising kayo sa pagkakatulog. Tutulog-tulog. Gising. Ang dami, tulog pa. Sikat na yung araw. Diba? Panahon na para gumising sa pagkakatulog natin. Adbyento na, magpapasko na. Diba? Ito yung sulat ni Apostol na sinasabi sa mga taga-Roma. Kasi kung tutulog-tulog ka, tandaan mo to ha, kung tutulog-tulog ka at dumating ang Panginoon, hindi tayo maliligtas. Yun lang mga gising. Pag sinabing gising, gising yung diwa. Alam niya kung ano ang dapat gawin, alam niya kung ano ang dapat ihanda.
Darating na di ba? Minsan, kung kailan dumating yung bisita, doon ka nagkukumahog maglinis, magligpit, no? Ng pinaghigaan, ng pinagkainan, kasi may bisita, may bisita. Sabi, dapat laging handa. Kaya nga sa Ebanghelyo, ito naman sinasabi ni Jesus, maging handa kayong lagi. Anumang oras. Pero kayo po ba? Kapag alam niyong may darating na bisita, may kanya-kanya din parang level yan ng paghahanda Kapag alam niyong ang darating, mangungutang lang, naku. Di ba sabi, uy Mare, punta ako sa inyo bibisitahin kita. Sa isip-isip mo lang, manghihiram lang to Kaya wala lang, hindi ka magluluto, wala lang Pero kapag special sa iyo ang darating, alam mong mahalaga yung darating, importante sa iyo, talagang mamamalengke ka pa dyan sa Divisoria ng madaling araw. Para lang maipagluto siya, maipaghanda siya. So yung paghahanda ay nakadepende din sa uri ng relasyon mayroon tayo sa darating. Tama ba? Alam nyo na kapag bumisita kayo at di kayo pinagandaan, wala kayo, Pero ganun Kaya kung, sabi natin, kung espesyal sa atin at malinaw sa atin ang relasyon natin sa Diyos, paghahandaan talaga natin ito. Malinaw naman, no? Pag dumating siya, ang isa sa inyo iiwan. Ang isa sa inyo, kukunin. Kasi nga, special susunduin ka. Darating siya para sunduin ka. So, excited ka bang sunduin ka niya? O di, isa sa inyo maiiwan. Isa sa inyo aalis. Ibig sabihin, isa sa inyo magiging masaya, isa sa inyo magiging malungkot. Kaya kung ayaw nyo na maging malungkot yung isa, maging handa lagi. Dahil yung mga handa lang daw po ang kukunin. Hindi ito yung parang isa sa inyo, iwan isa sa inyo, kukunin, parang nakakatakot. No? Kasi hindi mo pwedeng i-volunteer ang sarili mo. Ako na lang po maiwan, ako na lang po kunin nyo. Hindi. Surprise! Surprise yan, sorpresa yan. Sorpresang malupit. Sana meron tayo. Sana ako ang kunin. Diba? Kasi Diyos yun Saan tayo dadalhin? Sa palasyo, sa langit. Wow, sana ako, sana ako. Kung hindi ka kukunin, impyerno talaga, impyerno. Sige nga, tingnan nyo yung katabi ninyo. Sino sa langit, sino sa impyerno? Sige nga. Kala nyo surprise yan. Pero pwede naman lahat, no? Pwede naman lahat kung ang lahat ay handa sa kanyang pagdating. Sa po, no? Sa panahong ito, ang kulay violet, no, na suot natin ay patanda ito ng pagsisisi. Yan ang isang pinakamahalagang paghahanda na dapat nating gawin. Yun tayo po ay makapagsisi sa ating mga kasalanan para pagdating ni Kristo, sa pagsundo sa atin, talagang magiging masaya tayo. Amen? Magsitayo ang lahat, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay nilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao.
Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ating idulog ngayon ang ating mga panalangin at mga kahilingan at ang ating itutugon. Ama, ibunyag mo sa amin ang iyong pag-ibig at pagliligtas. Ama, ibunyag mo sa amin ang iyong pag-ibig at pagliligtas. Para sa simbahan, ihanda nawa ni Papa Francisco, mga obispo, pari, diakono at mga laiko ang kanilang mga sarili para sa pagdating ng iyong anak sa pamamagitan ng aming tapat na paglilingkod at pag-ibig sa isa't isa. Manalangin tayo. Ama, ibunyag mo sa amin ang iyong pag-ibig at pagliligtas. Para sa lahat ng mga lingkod bayan, buksan mo ang kanilang mga puso sa pagdating ng manunubos upang sila'y maging tunay na kasangkapan ng iyong pagliligtas. Manalangin tayo. Ama, ibunyag mo sa amin ang iyong pag-ibig at pagliligtas. Para sa aming mga natitipon ngayon, gabayan mo kami upang ang aming mga desisyon at gawain ngayong linggo ay maging tuwirang pagsasakatuparan ng iyong pakikipag-isa at kaligtasan. Manalangin tayo. Ama, ibunyag mo sa amin ang iyong pag-ibig at pagliligtas. Para sa mga mahal naming namayapa, salubungin mo sila pabalik sa iyong mapagmahal na bisig. Manalangin tayo. Ama, ibunyag mo sa amin ang iyong pag-ibig at pagliligtas. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama ang mga kahilingan ng lahat ng mga nanonood sa online, lahat ng mga panalangin sa comment section ng ating Facebook Live, lahat ng misang pasasalamat, natatanging kahilingan, ang mga nagtitake ng exam ngayong araw na ito, at ang mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Umupo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay
sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na ikaw rin ang nagbigay. Magdulot nawa ito ng gantimpalang kaligtasan na ngayon pa man ay amin ng pinakikinabangan sa pamamagitan ni Jesucristo asama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y sinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya'y puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawin ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay. Si Kristo ay nabuhay. Si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Tawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Tawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang papupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Patagubilin naman ang nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob.
Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyo nagmumula ang kaharian at kapangyarihan at kaluwalhatian magpasawalang hanggan. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpadaloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, mapakinabangan nawa namin ang aming pinagsaluhan upang sa aming paglalakbay dito sa lupang papanaw, aming mapanaligan ang iyong pagpapalang pang magpakailanman sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, ating pagkukulan ng panalangin ang mga yumao nating mga mahal sa buhay at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Mga anghel, mga banal, tanang nasa kalangitan, halikayo at samahan. Ang mga giliw naming pumanaw sa piling ng poong mahal. Si Kristo ang mag-aakay sa kandungan ni Abraham upang doon ay humimlay. Ang mga giliw naming pumanaw sa piling ng poong mahal. Sa ilaw na walang hanggan, kapayapaan naway pagkamitin ng may kapal. Ang mga giliw naming pumanaw sa piling ng poong mahal. Ama naming mapagmahal, inihahabili namin sa iyo ang aming mga kapatid na pumanaw sa buhay na ito. Huwag mo silang pabayaan at pamalagiin mo silang buhay sa iyong piling. Alang-alang sa iyong awa at pag-ibig, patawarin mo sana ang kanilang mga pagkukulang at nagawang pagkakasala, dala ng kanilang kahinaan. Manatili nawa silang maligaya sa iyong piling, kasama ng iyong anak at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong ating mahal. Sila nawa ay silayan ng ilaw na walang hanggan. Umupo po sandali. Jesus,
Maraming salamat po sa pagbigay ninyo ng inyong sarili para sa amin. Naniniwala po kami na ikaw ay naririto sa banal na Eucharistia. Tulungan niyo po kami maging mabuti, magalang, masipag, masunuri, matulungan, magpakumbaba. Basbasan po ninyo ang aming mga magulang, kapatid at mga kaibigan. Jesus, mahal kita. Berenang Soledad, mahal kita. Amen. Simbahan, marami kailangan na maisaayos namang lahat masiyahan. Maging angkop na dambana ng Diyos at ng tanan. Halina't magbigay ng ayon sa kalooban ng tulong po ninyo. Unang siyang kailangan sa pagkabulod ng ating simbahan. Ang natipon niyo, unang ayay, Berenang Soledad, ang siyang magbibigay. Sa ating simbahan, maraming kailangan na maisaayos ang lahat masirahan. Maging angkop na dambana ng Diyos at ng tanan. Halina't magbigay ng ayon sa kalooban ng tulong po ninyo. Unang siyang kailangan sa pagkabulod ng ating simbahan. Ang natipon niyo, ayay, Berenang Soledad, ang siyang magbibigay. Tulong po ninyo, unang siyang kailangan sa pagkabulod ng ating simbahan. Ang natipon niyo, ayay, Berenang Soledad, ang siyang Tinatawagan po ng pansin sina Ginoong Renato Gregorio and family upang ipasa sa susunod na pamilya ang mahal na Birhen ng Santo Rosario, kina Lilia Fuentes and family. Mga paanyaya, simula po bukas, araw ng Lunes, tayo po ay magkakaroon ng kumpisalan bago magsimula ang ating banal na misa sa ika-6 ng gabi. Sa darating naman na December 1 hanggang December 3 ay ang Paseo Soledad. December 1, araw ng Huwebes, sama-sama po nating ihahatid ang mahal na Birhen ng Soledad sa Quiapo Church. December 2, araw ng Biyernes, novena prayers para sa karangalan ng mahal na ina. December 3, araw ng Sabado, farewell mass sa ganap na ika-6 ng gabi na pangungunahan ng ating butihing kura paroko, Reverend Father Douglas D. Badong.
wala na po tayong banal na misa sa ika-6 ng gabi sa ating parokya. Ang lahat po ay nanyayahang makibahagi sa pagdiriwang na ito. Sa mga nais pong bumili ng Soledad t-shirts, belo, balabal, face mask, rosary, sticker at kalendaryo, maaari po kayong makipag-ugnayan sa harap ng ating simbahan o kaya'y sa opisina ng ating parokya. Maraming salamat po. Magsitayo na po ang lahat. Muli po kami patuloy nagpapasalamat sa inyo po mga tulong, suporta, donasyon, maging sa mga online viewers natin sa kanilang mga ipinapadala po sa ating account at sa GCash. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang araw po. Pag-asa tayo'y maghihintay sa ating Diyos na may pagliligtas at kay Jesus na siyang tanging gabay ng mga taong humahanap ng landas. Tayo't hanapin ating kaligtasan, tanging kay Jesus ay matatagpuan. Ang panahong ito rawat pagkat dahil sa pagsalubong kay Jesus kahit kailan. Kung pag-asa tayo'y maghihintay sa ating Diyos na may pagliligtas at kay Jesus na siyang tanging gabay ng mga taong humahanap ng landas. Ang haring mananakot na sanghirapan, muling papalit ang lubog sa tanan. Maapala naman na sa kanyang pagtatalino ang alipin kanyang panglilingkuran. Kung pag-asa tayo'y maghihintay sa ating Diyos na may pagliligtas at kay Jesus na siyang tanging